At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating unang balita dito ay Bitcoin gold sleeve as Donald Trump says unlimited munition stockpiles for US-Iran war. Ayan, sa isa pong hindi inaasahang pagkakataon, muling nayanig ang mundo ng finance dahil sa mga pahayag mula sa White House. Ngayon si Bitcoin at ang gold ay sabay na nakaranas po ng pagbaba matapos maglabas ng matapang na pahayag si President Donald Trump tungkol po sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Habang ang lahat ay nakatingin po sa chart, tila mas malalim po ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin sa market. Ano nga ba ang kinalaman ng unlimited munitions ni Trump sa laman ng ating crypto wallet? Yan, pag-usapan po natin ang naging pahayag ni Donald Trump sa Truth Social. Ayon sa kanya, ang munition stockpiles ng Amerika ay never been higher or better. Sinabi niya na ang supply ng mga armas ay virtually unlimited na nagpapahiwatig na ang US-Iran war ay maaaring tumagal ng ilang linggo o mas matagal pa. Layunin ng US na ubusin ang missiles at drone force ng Iran bago sila maubusan ng interceptors. Bagamat kampante po si Trump sa pagsasabing the United States is stuck and ready to win big, ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaba sa mga investors. Sa halip na magsilbing lakas ang posibilidad ng isang forever war, ay nagtulak sa mga holders na mag-ingat na naging dahilan kung bakit si Bitcoin ay mabilis na bumitaw sa kanyang pwesto. Dahil po sa balitang ito, si Bitcoin po ay agad na nawalan ng gana at bumagsak ng 3%. Dahilan para mag-trade po siya sa halagang $67,946. Ang trading volume ay tumalon po ng 40% sa loob lang ng 24 hours na nagpapakita na maraming traders ang nagpanic o mabilis na nagre-reposition ng kanilang mga assets. Ngayon kung titignan po natin ang technical side, si Bitcoin ay kasalukuyang gumagalaw sa ilalim ng kanyang 50, 100 at saka 200-day moving averages. Kinumpirma rin ng on-chain data ng bear market conditions ay nananatiling matatag sa ngayon. Kahit na tumaas po ang futures open interest sa $44.48 billion, ang mabilis na pagbulusok po ng futures sa CME at Binance ay nagpapakita na marami ang natamaan ng liquidations sa biglaang pagbaba ng presyo. Ngayon ay hindi lamang po si Bitcoin ang nakaramdam ng bigat dahil maging si gold ay sumuko at bumagsak sa ilalim ng $5,300 kada ounce. Yan, sa loob lang ng siyam na pong minuto or 90 minutes, nawala ng $100 or $100 ang presyo ng gold. Bakit ito nangyari? Nangyari ito dahil sa lumakas po ang US Dollar Index o DXY at tumaas ang US 10-year Treasury yields. Samantala ay idineklara naman ng Iran na sarado na po ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daluyan ng enerhiya sa mundo. Dahil dito, ang oil o langis ay biglang tumaas po ang presyo. Ang ganitong senaryo ay nagtutulak po ng inflation paitaas na nagiging dahilan para bawasan ng mga traders ang kanilang pusta na magkakaroon po ng rate cuts ang Fed. Kaya ang resulta, mas lalong naiipit po si Bitcoin at maging ang gold. Ngayon ay narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw sa sitwasyong ito ay simple lamang po. Sa oras ng giyera, ang uncertainty ang pinakamalaking kalaban ng market. Bagamat madalas nating ituring na safe haven si Bitcoin at gold, ang banta ng tumataas na inflation at ang matamang na retorika ni Donald Trump ay nagpapakita na walang asset ang ligtas sa geopolitical shocks.
Ang pahayag tungkol sa unlimited weapons ay parang isang double-edged sword na nagbibigay po ito ng lakas sa militar pero nagdudulot ng takot sa ekonomiya. Sa tingin ko po hanggat hindi kumakalma ang tensyon sa Middle East, mananatiling volatile ang galaw ni Bitcoin. Ang mahalaga po ngayon ay manatiling mapagmatsyag po tayo at huwag po tayong magpadala sa bawat headline. Dahil sa crypto, ang tunay na panalo ay ang may malamig na ulo sa gitna ng mainit na balita. Ang sabi naman sa ating sunod na balita na ito ay Fed rate cut at risk. Janet Yellen flags inflation concerns amid US-Iran war. Akala natin ay malapit na ang ginhawa sa market, pero tila bumaliktad po ang tadhana. Ngayon, meron pong isang mabigat na babala ang inilabas ni Janet Yellen tungkol sa inaasam nating Fed rate cut. Sa gitna po ng lumalalang giyera sa pagitan po ng United States at Iran, ang mga pangarap na mapababa ang interest rates ay tila naglalaho. Bakit nga ba ang inflation ay nananatiling matigas? At ano ang epekto nito sa ating mga paboritong crypto assets? Handa na ba ang mundo sa sinasabing simula ng World War III? Ngayon ay pag-usapan po natin ang pahayag ng dating Treasury Secretary na si Janet Yellen. Ayon sa kanya, dahil po sa sitwasyon sa Iran, mas magiging reluctant o urong-sulong ang ating kaibigan na si Fed na mag-cut ng rates. Ang giyera ay nagdudulot ng uncertainty na pwedeng magpabagal sa ekonomiya at mas lalong magpataas ng presyo ng mga bilihin. Nakakatawa dahil kontra ito sa sinabi ni Arthur Hayes. Arthur Hayes, na nagsabing mas malamang daw ang rate cut kung magpapatuloy ang gulo. Pero kay Yellen, ang priority po ng Fed ay mapatunayan na seryoso sila sa paglaban sa krisis. Sa pagkamatay po ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, lalong uminit po ang bakbakan at ang pagpasok ng Germany, UK at France sa panig po ng US ay nagbigay ng sinyales na hindi ito matatapos ng mabilis. At heto po ang masakit na katotohanan. Ang inflation ay kasalukuyang nasa 3%, malayo po sa target ng Fed na 2%. Dagdag pa rito ang mga tariff ni President Donald Trump na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Pero ang pinakamalaking banta ngayon ay ang presyo po ng langis. Dahil po sa gulo, ang Strait of Hormuz ay nanganganib na manatiling sarado. Kapag nanatiling mataas po ang presyo ng langis, ang inflation ay lalong gaganahan tumaas. Ayon po kay Yellen, nag-aalala ang mga opisyal na baka isipin ng publiko na hindi na kaya ng Fed na kontrolin ang presyo. Kapag nawalan po ng tiwala ang mga tao, mas magiging mahirap paamuin ang inflation at mapipilitan po ang central bank na panatilihing mataas ang interest rates sa mas mahabang panahon. Siyempre, hindi po mawawala sa usapan ang ating mga crypto tickers. Sa ganitong kaguluhan, paano na si Bitcoin at saka si XRP? Kapag ang interest rates ay nanatiling mataas, ang pera ay karaniwang lumalayo sa mga risk-on assets. Mas pinipili po ng mga malalaking investors na humawak muna ng cash o gold habang nagkakagulo. Ang masaklap, bago pa lumala ang giyera, hirap na ang Fed na mag-cut dahil sa hina ng labor market. Ngayon sa harap po ng posibleng global conflict, tila nakatali ang kanilang mga kamay. Ang bawat update po sa giyera ay direktang tumatama sa sentiment ni Bitcoin at sa buong crypto market. Ang inaasahan po nating easy money period ay tila na-postpone muna ng geopolitical tensions. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, nasa isang napakahirap na posisyon ang global economy ngayon.
Ang giyera ay hindi kailanman naging mabuti para sa stability at sa pagkakataong ito, ang inflation ang siyang nananalo sa laban. Ang babala po ni Janet Yellen ay isang wake-up call na huwag tayong masyadong kampante na bababa agad ang rates. Maaring makakita po tayo ng short-term volatility kung si Bitcoin ay magsisilbing safe haven, pero hanggat ang interest rates ay nasa itaas, ang liquidity sa market ay mananatiling limitado. Ang pinakamalagang gawin natin ngayon ay maging mapagmatsyag. Sa gitna ng giyera, ang impormasyon ang ating pinakamabisang sandata. Mag-abang tayo kung kakayanin ba ng Fed na balansihin ang ekonomiya sa gitna ng nagbabadyang World War III. At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito, crypto prices today. BTC, ETH, XRP, prices surge despite Iran's Strait of Hormuz closure. Yan, sa gitna po ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran, maraming nag-akala na tuluyan ng lulubog ang crypto market. Ngayon, meron pong isang nakagulat na kaganapan ang nangyayari. Sa halip na bumagsak, si Bitcoin, si Ethereum at saka si XRP ay nagpapakita ng matinding recovery. Kahit sarado na po ang Strait of Hormuz at nagbabanta ang krisis sa langis, tila may sariling mundo ang mga digital assets. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng biglaang siglang ito sa kabila ng mga banta ng giyera? At ayan, pag-usapan muna natin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ito po ang mahalagang waterway kung saan dumadaan ang halos 20% ng crude oil sa buong mundo. Sa kasalukuyan, kontrolado po ito ng Iran at nagbabala po sila na susunugin ang anumang barkong susubok na dumaan. Ayon po sa mga senior advisors ng Iran, inaasahang papalo sa $200 ang presyo ng langis sa mga susunod na araw. Karaniwan, kapag ganitong may geopolitical crisis, nagpapanik po ang mga investors at lumilipat sa mga safe haven assets tulad po ng ginto. Nitong nakarang araw, nakita natin ang pagbulusok ni na Bitcoin, Ethereum at XRP. Pero ngayong araw, nagbago po ang ihip ng hangin. Sa kabila ng panganib ng global trade, ang total crypto market cap ay umakyat po sa $2.33 trillion, isang pagtaas ng mahigit 2%. Ngayon ay bakit nga ba sumisipa pataas ang mga presyo? Habang ang unang malaking dahilan, heto po ang unang malaking dahilan, ang pagbabalik po ng institutional money. Nitong nakalipas po na March 2, 2026, nakapagtala po ang mga Bitcoin ETF ng napakalaking $458 million na inflows. Ibig sabihin, habang ang publiko ay nag-aalangan, ang malalaking investment funds ay patuloy na bumibili. Si Bitcoin po ay kasalukuyang nasa $68,106 na may 3.5% na pagtalon sa loob lang ng isang araw. Ganito rin ang makikita natin kay Ethereum na nasa presyong $1,966 at kay XRP naman na nasa $1.36. Ang pagpasok po ng institutional capital ay nagsisilbing stabilization effect. Sinasalo po nila ang selling pressure sa tuwing nagkakaroon ng kawalan ng katiyakan sa market. Tila mas pinipili po ng mga big boys na pagkatiwalaan si Bitcoin sa gitna ng krisis. Bukod po sa mga ETF inflows, may isa pang factor na nagpapaganda sa mood ng mga investors. At yan po ay ang regulatory optimism. May mga haka-haka tungkol po sa posibleng pagpasa ng Clarity Act na nagbibigay po ng mas malinaw na panuntunan para sa mga digital assets. Dahil dito, sa halip na matagal na panic, mas pinipili po ng mga investors na kumuha ng risk. Si XRP po ay tumaas ng 1.15% sa loob ng isang araw, habang si Ethereum naman
ay nakakita ng 9.8% na pag-angat sa loob ng isang linggo. Kahit may 17% po silang pagbaba sa nakalipas na buwan, ang recovery na nakikita po natin ngayon ay patunay na ang crypto ay nagiging resilient o matibay laban sa mga external shocks. Mukhang unti-unti nang natututo ang market na hindi po magpadala sa bawat balita ng giyera. At ayan, narito na po ang aking personal na opinion naman tungkol sa balitang ito. Ang aking pananaw po sa kaganapang ito ay simple lamang po. Ang crypto ay nagbabago na ng papel sa global economy. Dati kapag may giyera, ang crypto po ang unang binibitawan. Pero ngayon sa gitna po ng banta sa supply ng langis at pagtaas ng utang ng mga bansa, tila tinitingnan na po si Bitcoin bilang isang alternatibong proteksyon. Ang Strait of Hormuz ay maaring sarado para sa mga barko, pero ang blockchain ay nananatiling bukas 24/7 para sa lahat. Ang pag-akyat ni na Bitcoin, Ethereum at XRP sa gitna ng ganitong matinding tensyon ay isang malakas na mensahe na ang mga digital assets ay narito para manatili. Ano man ang mangyari sa pisikal na mundo. Ang tanong na lang, hanggang kailan kakayanin ng market na baliwalain ang krisis sa paligid nito? At ayan, balitang Clarity Act po tayo ngayon. Sabi rito, Senate eyes Clarity Act markup this month as banks crypto continues stablecoin yield talks. Ayan, dito po sa mundo ng crypto regulation, may isang batas na pwede pong bumago sa lahat. At yan po ay walang iba kundi ang tinatawag na Clarity Act. Pero habang hinihintay nating lahat ang linaw, tila igtingan po ang usapan sa Senado. Ngayon, lumalabas po ang balita na ang Senate Banking Committee ay nagpaplano ng isang markup o pagre-revisa sa bill na ito bago matapos po ang buwan. Bakit nga ba nahihirapan ang mga mambabatas na magkasundo? At ano ang kinalaman ng stablecoin sa gulo sa pagitan ng mga traditional na bangko at ng mga crypto firms? Ayan, balikan po natin ang nangyari nitong nakaraang March 1. Ito ang deadline na itinakda ng White House Crypto Council para marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa ilalim po ng Clarity Act. Pero gaya ng inaasahan ng marami, lumipas po ang petsang ito nang walang pampublikong kasunduan. Ayon po kay Summer Mersinger, ang CEO ng Blockchain Association, hindi madali ang usaping ito dahil maraming partido ang involved. Hindi naman kasi ito parang simpleng pirmahan lang ng attendance. Ang bawat salita sa legislative text ay pinag-aagawan. Sabi nga ng mga source mula sa banking sector, hindi natin dapat bigyan ng sobrang bigat ang paglipas ng March 1 deadline dahil patuloy pa rin ang palitan ng mga dokumento. Ang problema? May isang malaking isyo na nagiging pader sa pag-abante ng batas. At yan ay ang yield o yung kinikita nating rewards mula sa mga stable coins. Ngayon ay dito na po pumapasok ang tunay na bakbakan. Ang mga bangko ay matigas ang paninindigan. Hindi raw dapat nagbibigay ng interest ang mga stablecoin balances. Para sa kanila, sinusubukan lang ng mga crypto firms na ibalik ang yield sa pamamagitan ng mga rewards, staking at saka membership programs. Siyempre, ayaw ng mga bangko na magkaroon ng kompetisyon sa fiat o ang traditional na pera pagdating sa interest rates. Sa kabilang banda, ang JP Morgan ay nananatiling positibo na papasa ang bill na ito sa kalagitnaan ng taon. Ang gusto ng mga bangko, anumang rewards ay dapat direktang nakatali sa investment activity at hindi lang basta value language na magpapahintulot sa mga kumpanya na mag-create ng interest sa ilalim ng bagong pangalan. Ayaw nilang magaya ang stablecoin sa isang bank deposit ng walang tamang regulasyon. Habang nag-aaway po ang dalawang panig, lalong
naghihigpit ang gobyerno. Ang Office of the Comptroller of the Currency ay nagbigay po ng senyales ng stablecoin rewards ay maaring humarap sa mas mahigpit na restriction kaysa sa inaasahan sa ilalim po ng Genius Act. Dahil dito, mas lumakas po ang posisyon ng mga bangko sa negosasyon. Ngayon ay ano naman ang sabi ng market? Sa poly market ay may 70% chance ang mga traders na mapipirmahan ang Clarity Act bilang batas ngayong taong 2026. Pero sa Kalshi, tila mas pessimist ang mga tao. Mayroon lamang pong 6% probability na makapasa ito bago ang April. Tumataas lang sa 41% pagdating ng June. Ibig pong sabihin, mahabang usapan pa ang kailangan bago natin makitang legal at maayos ang stablecoin sa mata ng batas. At ayan, narito na po ang aking opinion tungkol dito. Sa aking personal na pananaw sa issue na ito ay ang Clarity Act ay isang double-edged sword. Sa isang banda, kailangan natin ang linaw para pumasok ang mga malalaking institution at proteksyon protektahan po ang mga investors. Pero sa kabilang banda, kung masyado pong hihigpitan ng mga bangko ang rules sa yield, baka mawala po ang incentive ng mga tao na gamitin ang stablecoin. Sa tingin ko, ang tunay na laban dito ay hindi lamang po tungkol sa teknolohiya, kundi sa kontrol ng pera. Ayaw pong bitawan ng mga bangko ang kanilang kapangyarihan sa interes, habang sinusubukan naman ng crypto na gumawa ng bagong sistema. Ang markup ngayong buwan ang magsasabi kung tayo ba ay patungo sa innovation o babalik sa lumang sistema na balot sa restriction. Kaya abangan po natin kung sino ang kukurap sa yield war na ito. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay, is the Bitcoin price correction really over? Or is this a bear market trap? Ayan, nagpakitang gilas na naman si Bitcoin matapos po niyang subukang basagin ang $70,000 na presyo sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo. Pero bago po kayo mag-celebrate, may malaking tanong na bumabalot sa buong mundo ng crypto. Ito na ba ang tunay na bottom o isa lang itong mapanlin lang na bear market trap? Ngayon naharap po ang market sa matinding pressure dahil sa gulo ng Middle East at sa pabago-bagong ekonomiya ng Tate. Handa na ba kayo sa posibleng susunod na paggalaw ni Bitcoin? At ayan, bakit nga ba biglang sumipa ang presyo? Hindi lamang po si Bitcoin ang bumida. Kasama niya sina Ethereum, si XRP at si Solana na biglang nag-rebound. Ang dahilan ay ang US ISM Manufacturing PMI data na lumabas na mas mataas kaysa sa inaasahan. Bagamat bumaba po ito sa 52.4 nitong February mula po sa 52.6, nanatili pa rin ito sa expansion zone. Dahil dito, sumabog din ang mga crypto stocks tulad po ng Coinbase at saka MicroStrategy. Ngayon, akala po ng marami na tuloy-tuloy na ang ligaya, pero agad ding umatras po ang presyo. Sa ngayon, si Bitcoin po ay naglalaro sa presyong $68,306. Bakit parang hirap po siyang tumuloy? Kasi nakaabang po ang lahat sa data ng US unemployment sa darating na Biyernes. At syempre, ang lumalalang tensyon sa pagitan po ng US, Israel at ang Iran. Ngayon ay dito na po pumapasok ang babala mula sa 10 times research. Ayan, sinasabi nila na bagamat may mga short-term opportunities, wag daw po tayong magpalito. Ang nakikita po nating pag-angat ay maaring isang technical setup lamang pero ang structural backdrop ay nananatiling bearish. Nagbigay po sila ng halimbawa. Noong taong 2022 nang pasukin po ng Russia ang Ukraine, marami ang nag-akalang
bottom na iyon at umakyat pa nga si Bitcoin ng 40% sa loob ng isang buwan. Pero pagkatapos noon, itinuloy lamang po niya ang kanyang matinding correction. Ayon po sa mga analyst, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila salamin ng nakaraan. Kahit may ETF inflows, ang technical at saka on-chain data ay sumisigaw pa rin ng bear market. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng on-chain analytics tulad po ng Glassnode at saka CryptoQuant. Sa totoo lang, medyo nakakakaba ang stats. Ang Bitcoin Bull Bear Market Cycle Indicator ay kasalukuyang nasa ibaba ng 0 at sa ilalim po ng 365-day moving average nito. Ibig pong sabihin, kahit anong pilit ni Bitcoin na mag-rally, ang kabuang cycle ay nasa bear territory pa rin. Habang ang mga spot indicators ay tumataas, ang futures indicators naman ay bumabagsak. Ang capital flows ay nananatiling fragile o madaling mabasag. Sa madaling salita, ang mga dambuhalang institution ay nag-iingat pa rin habang ang mundo ay nakatitig sa banta ng gyera sa Iran. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, nasa isang napakadelikadong wait and see ang phase natin ngayon. Ang pag-akyat ni Bitcoin sa $70,000 ay parang isang test of its strength. Pero ang geopolitics ang siyang may hawak ng remote control ngayon. Kapag may banta ng gyera, ang mga tao ay tumatakbo sa safe havens. At bagamat tinatawag na digital gold si Bitcoin, hindi pa rin siya ligtas sa panandaliang panic selling. Kaya masasabi ko po rito ay huwag po tayong magpadala sa FOMO sa bawat 5% na pag-akyat. Ang on-chain data ay hindi po nagsisinungaling hanggat hindi natin nakikita ang bull score na lumampas po sa moving average. Ang bawat rally ay dapat po nating ituring na posibleng trap. Kaya mag-ingat po sa ating mga entry at laging maglaan ng budget para sa posibleng mas malalim na dip. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.